Magandang gabi mga kahigalaan. Ako si Chakoy of Wondering Kusina and the creator of A Filipino Story. Welcome to Talk to Chakoy Podcast Episode 4, and right now, magpapasalamat muna tayo sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin dito sa A Filipino Story. Maraming salamat po at saka please don't forget to share this video sa lahat ng mga kakilala ninyo. And we would like to thank our sponsor for today's episode, Wagyu Station Cafe. Located po sila sa Hamdan Street, katabi ng Al Salama Hospital. They are in the Landmark Building. Katapat po yan ng Electra Park. So magandang gabi po sa lahat, and I am so excited to have this podcast. To be honest, ayokong maging formal talaga to kasi I want everyone to feel na welcome sila. Ayos lang, kalma lang tong yung pagpa-podcast natin, like regular podcast na talagang may batuhan ng mga hindi naman na maaanghang na salita, pero may batuhan talaga ng conversations, yung question and answer talaga, depende kung anong topic. But today, we don't want to make it dramatic, but it is interesting to know it is interesting to know that I've met this person. Member siya ng organisasyon ng mga Pilipinong mang-aawit at mananayaw dito sa Abu Dhabi, which is OFMAD. And siya yung isa sa mga talagang hospitable na talagang nakikipag-usap sa amin at that time. And it made us feel, welcome at saka hindi out of place kasi puro sila mga talented. Tapos, puro sila talagang confident at saka may confidence tayo pero dito lang. Pero sila talagang dito. Alright, medyo awkward ako ngayon kasi first time kong may interview dito sa ating live. So, before I introduce him, please share this video, itong podcast natin, and hindi ko napapatagal eh. Mga ka-wonders, ladies and gentlemen, and lahat ng mga kababayan natin dyan na nanonood, please welcome Jade Brian Ando. Hello! Good evening po sa lahat. Mayong gabi. Oo, may gabi. A Filipino Story, right? Yes, A Filipino Story. So, konti pa lang yung followers natin dito kasi nga, hindi ka ako masyadong active dito. Usahay, kapoy mag-Bisaya, mag-Tagalog, di ba? So, lami i-Bisaya. So, mani mo camera. Yeah, this is my camera. So, hello. But most of our conversations, you will be talking to me. Okay. Tapos, ito yung cam natin. So, may orientation. Na-late yung orientation, guys. Nasa ad mo din, sa gitna tayo ngayon. Okay, na-late yung orientation. So, welcome sa set, Jade. At saka, Jaja, yeah. Ang galing mo yung nickname. Oo. So, si Jade, isa siya sa members ng OFMAD. And tell us, Jade, kung ano yung role mo sa OFMAD. Both ba sing and dance ka doon? It happens kasi na na-introduce ako ni Ma'am Inday. Shout out to Ma'am Inday, Cheryl. Before to Mamang. And then, after that, nagsunod-sunod na nga. Parang inaano na ako ni Mamang. Iniimbita na ako. Tapos, sa OFMAD, more on talaga ako singing. But the fun fact, dito lang ako kumakanta when I was in abroad na parang dito ko pinush yung kanta because back in the Philippines, talagang sayaw ang gusto ko. I'm more on sayaw. Yeah, I'm not Kaya into... nakikita kita sa TikTok. Oy, nakikita kita sa TikTok. Yung mga reels mo rin, nakakatawa. Oh. I'm not really into singing, pero ewan ko siguro naglakas ng loob or nagbaga naung ba. And I pushed it and they like it. And I'm happy to, to entertain people. Kasi si Jade, mga ka-wonders at saka mga kababayan natin dyan, nakita ko na siya nag-perform sa isa sa mga maraming events ng Filipino communities, and especially sa Independence Day last year. And yun, talagang agagaling nila. But, Ja, tawag ko Ja, ha? Okay so, Ja, you were here according sa profile mo, or like na-share mo sa amin that you've been here sa UAE 7 years. Tama ba? Not really. I came here like 2019. 2019, but before that, naka-exit na ako dati dito nung nag-Qatar ako. Okay. So, before ka pala nag-abroad, saan ka pumunta? My first country was Qatar. Doha, Qatar. Ilang taong ka doon? I was like almost 3 years in Qatar. 2016 ako dumating doon, and then I left Qatar 2019, and then I came here in the UAE.
And then, after that, mga siguro nag-stay lang ako dito ng mga 3 months and then I got the job in Dubai, but they sent me to Oman. So I worked in another country. So Kaya pala. yeah. Mao din nga sabi mo na, sorry, nagbigsang Bisaya ako. So, mao din nga sabi mo na you've been to Oman, pero yung visa mo is No, the thing is yung company. Ang company ko is Dubai based, but kailangan kasi ng manpower ng branch nila doon sa Muscat. So pinadala ko. And then naabutan ako ng pandemic, so that's the reason that I came back. Oh, I see. Here. Yeah, that was just 2019. 2019 and then 2020 pumutok yung pandemic. Yes. So I was here again at 2020. Bumalik ako dito noon. So hindi ako parang almost 1 year lang ako sa Oman, then I came back here. Pero before ka nag-abroad, take us back sa buhay mo sa Pilipinas. Before ko nag-abroad, I was Anong pinagkabisihan mo doon? Anong mga trabaho mo doon? Kasi high school I was like public servant. I was an SK counselor. That was Pares tayo SK dito. Yeah. I was an SK counselor before, so parang yun yung unang trabaho ko as a public servant. And then right after that, naging parang estudyante, and then I was really into like racket. I mean, I was studying at the same time pag may mga racket outside, yun. So, sayaw, more on sayaw talaga doon. And then after sa college, like nag-focus lang din ako sa kasi university, parang hindi ko na push yung gusto kong gawin. So I was focusing lang sa schooling, and then there comes the time na parang nagka-chance na mabigyan ng opportunity abroad. So that's it. Pinatapos mo yung No. Anong course yung kinuha mo? Bachelor of Science in Secondary Education, English. Nosebleed. Nosebleeding pa na tayo dito. Hindi. Ikaw na. So, but you said that you studied on the same school University of Mindanao ka rin. Yes. But before that, I was enrolled in our college back in the province. So, ano yung course mo doon sa college? Bachelor of Science in Agribusiness. Then pala, I was reading through it, yung profile mo. Do you know that ngayon maybe at my age, bata pa ako. At this age, I really wanted to take up agriculture kasi I think people needs to be sustainable sa buhay nila eh. Yeah. Like at the same time, you may be working but you need something right out there, like when you retire, even right now, like you can live actually na, alam mo yung agriculture. Yeah, especially sa atin na probinsya tayo, Yes. na-apply natin yon. And our school, I'm very proud that our school there back in the province is very popular when it comes to that course. Ano nga yung school na yun? Southern Philippines Agribusiness and Marine and Aquatic School of Technology, Yeah. SPAMAST. So, medyo mataas-taas siya, pero yeah, that's the name of our school in the province. It is located in Davao Occidental. So that was the course that you took sa college ninyo, and Yeah. then when you moved to UM, you know English. Yeah, na ako, secondary education. Yung agribusiness, yung agriculture na yun, did you finish the whole span of the whole I think I years just of- finished. No. It was kasi ang story nito. Ganito kasi. Sige. After high school kasi, I was asked to stop. Oh. Yeah. After graduating high school, I was asked to stop para sa mga nakakatandang kapatid ko na nasa college na. How many were you in the family? We were 4. Okay. At ikaw Ang bunso. Okay. I am the bunso. So may ate yung sinundan ko, and my other kuya was college na that time. So they decided na mag-stop muna ako to give way for them kasi parang hindi na talaga kaya, parang ganun. So I stopped, and then siguro nag-stop ako ng mga almost 2 years. And then when my kuya finally graduated, so they enrolled me that was 2013. And then like a SEM, parang pinastop ulit ako kasi yung kuya ko gustong mag-pursue for Japan. Yung, Alright. 'di ba, uso sa atin dati yung mga yes. skilled work. So Yes. parang okay, sige. Tapos nag-ano sila na, sige, pag okay na kuya mo dyan, ikaw naman, parang ganun. So, sige, go. So, nag-stop Okay. ulit ako, and then I give way for So them. that was one sem of agriculture. Agribusiness, yeah. Agribusiness.
And okay, continue. And then, that time, nung ano na nga, naswertihan din, awa ng Diyos, yung kuya ko nakapasa for that school. And then, he went to Japan. So, from like 2014, I was in the university already. So, I enrolled for university. And then, di ko rin siya, parang, dati kasi, when I stopped high school, parang nagtampo ako sa parents ko. Hi mama, hi papa. Kasi nga, kung ako lang, ayoko talaga mag-stop. I don't want to stop schooling. So, parang ang sinabi ko na lang doon, kung magsa-stop man ako, hindi ako mabubuhay dito. I want to work. Yeah. So, anong ginawa ko at my early age 17? I work in Jollibee. Okay, sa city. Working student. Yeah. Hindi siya nahulog siya na working student, but I'm not studying that time. Parang pinatos ko lang talaga siya. Okay, sige. Kasi hindi ka naman nag-school. Yeah. So, better earn something. Yeah, then I let my mama and papa sign the waiver because I'm underage. Oh, yes, yeah. you're right. So that makatrabaho lang ako. But hindi rin ako nagtagal doon sa trabahong yun kasi I have the allergy. Ewan ko sa medisina siguro sa panglinis doon sa Same sa tayo. yeah. Nagtrabaho din ako ng Jollibee. Siguro 1 month lang. Sobrang grabe yung 3 months yata. Yung allergy talaga sa yung sa medisina ginagamit pang linis. Apart from that, siguro stress din. Yeah, grabe. Stress din. Kasi, lutang ka dun eh. as in, especially mga Filipino na managers, dahil nasa Pilipinas Sobra. ka. Oh my God. Sobra. But I salute them. I salute them. I really salute the crews, the working students, Jollibee man yan or McDo, shout out. Lahat kayo. Yeah. As in, good job. Yeah. So, hindi nagtagal yun. And then, I went back to the province. And that time, nung okay na yung kuya ko, pinaaral. Parang siya yung naging support ko. Kasi siya yung before sa'yo or siya yung nakakatanda? No. Sumunod siya sa pinakapanganay. So second child siya? Yeah, second. Okay. Tapos, umalis na siya? Yeah. He was in Japan na. Tapos, yun na. Up to now? Yeah, and he's now in the Philippines because he's getting married next month. So, he just came back from Japan. Shout out sa inyo dyan. Good luck sa kasal mo. Good luck. Good luck. Ay, congrats pala. Congrats pala. Good luck. Good luck ang sabi ko. Parang good luck nagpakasal ka. Congrats pala. Congratulations. Yeah, congrats pala dapat. So, yun. But, studying in the university kasi parang I feel the pressure. Oh. Tapos, kasi parang na-feel ko parang ewan ko nasa akin yun eh. Hindi ko naman ina-underestimate or hindi ko naman dinidiscourage na hindi mo kailangan magtapos para maging matagumpay. It's a very good thing na may diploma ka pa rin, makatapos ka pa rin. Pero that time kasi yung mindset ko iba eh, parang nag-aaral ako pero parang feeling ko parang hindi ako dito mag-excel eh. Parang hindi dito yung and all because it's a private university so it's kind of expensive. So, yun nga, parang and I was a bit discouraged. I don't know saang aspeto but I really parang na-feel ko talaga na parang I was not the studios type, parang I am really not a studios type. And you feel na school is not for you. Yeah. Parang you feel left out. Yeah. Parang out of place ka. Yeah. And I feel na parang nasa ibang dimension or parang nasa ibang talaga yung calling ko. Hindi ko yun nga. So right at that time, ano bang feeling mo na calling mo at that time? Yun nga, parang siguro, yun na yung sign humingi ako ng sign, tapos there comes a time na yung tito ko, pinsan ni mama, umuwi from Qatar. Oo. And then, sinusulan ako
if you want to work, come with me. Yeah. Pero wait, so ilang taon mo yung natapos yung English I course? started. I finished second year. Ano, second year? Complete. And you were how old at that time? I was 21. 21, okay. Pero sinabi mo sa bio mo na naiba yung totally talagang nag-iba yung takbo ng buhay mo nung nag-OFW ka at saka nung when your ate died. Yeah. So, nangyari yon, it was really a roller coaster or pang ang sudden shift ng ng buhay namin nung when my ate passed. Kasi biglaan yun eh. Ito yung pinaka nakakatanda? Yeah. She was the panganay. Okay. It happened after that Jollibee. Nung nagtrabaho ako sa Jollibee, tapos I stopped. So, I go back to the province sa lugar namin, and doon pa kami magkasama kasi to be honest, ate ko yung pinaka-close ko sa magkakapatid. Yung panganay. Yeah. Usually parang panganay yan at saka bunso eh. Yeah, kami yung nagkakasundo when it comes to like what we do, like dancing, sumasayaw din siya, kumakanta, mahilig kami sa music, and the way we go out or sa pananamit na parang nag-aanuhan kami, okay ba to? Okay ba to? Tapos pag ako din okay ba to? Parang mga fashion advisor ko siya. Siya din nag-aano sa akin, nag-aas ng and then there comes this time na yun nga, it was an accident kasi. Na-aksidente siya sa motor. Okay. Anong may nangyari doon? May specifically. May event sa town namin. It's called Gaginawe Festival. Fiesta. So, parang nag-ano kami. Ay, oo nga pala. Saan ka nga exactly pala sa atin? I live in, lumaki ako sa Malita, Davao Occidental. It's like 3 to 4 hours drive from Davao City proper. Okay. So, it was there. And then, so, syempre may artista at that night. So, ang mga taga barangay pupunta dun sa bayan para maki-celebrate, and then the fireworks display. So, at that time, ako yung unang gumala sa kanya kasi she was the panganay nga. So, hindi siya pwedeng makalabas ng bahay pag hindi pa siya nakasaing ng kanin or nakaluto. Kasi parang yun yung task niya as panganay. Okay. Parang pinalaki kasi kaming parang dapat alam mo yung role mo kasi ikaw. And then like that. And then binibiro ko pa siya noon na kasi ako pala yung biniro niya. Sorry. Ako biniro niya kasi naka-all white ako noon eh. Naka-all white akong gumala, naka-all white. Sabi niya, saan ka punta? Magte-tennis ka ba? Sabi niya ganun sa akin. May pa-joke pa siyang ganun. And then, that night na nasa nayo na kami parehas. She was with her like elementary best friend and my cousin. And ako naman, kasama ko rin yung ibang mapinsan ko. And then, nasa club ako noon. And then, siguro sign yun na naubusan ako ng load sa phone ko. And then, yung best friend niya, na kasama niya, ang daming miss call sa akin. So, I thought, parang hinahanap ako, baka papasabay na ako pa uwi kasi naghahanap siya eh. Anong oras na pala yun? It was like late na, mga madaling araw na yata yun. So, parang out of, tapos naubusan di ako load, hindi ako maka-call back. So, niyaya ko yung isang pinsan ko na, bumaba muna tayo, magpa-load tayo. And then while walking, may kapitbahay kami na taga sa amin na naka-tricycle sila. Tapos biglang sigaw na, "Huy, yung ate mo na disgrasya." Parang yung parang yung lasing ko, nag-sober ako agad. Nawala agad yung lasing ko kasi nga nung pagsabi niyang, "Uy, ate mo disgrasya, nandun sila sa district hospital ngayon." Di kinalabit ko na yung pinsan ko. Tara, sakay tayo ng tricycle, puntahan natin yung ate ko. Tapos dating namin doon, wala na siya. She's in the ambulance na patungong city kasi nga hindi siya tinatanggap ng hospital namin doon sa province. Kasi severe. Yeah, they cannot assure na masasave nila si ate doon. So, nag-emergency na. So, dinala siya via ambulance. Tapos, ang naabutan ko na doon, yung mama ko, na may dala ng bag. Kasi, ready na siya para sumunod sa ate ko. Then I saw my auntie and all. Tapos parang
nagsasalita sila na wala akong naririnig. Parang yung Parang ganun, spaced out ka. na-space out ako na hindi ko ma-internalize yung nangyari na, ha? Mag-ano lang kami kanina, ha? Di ba magkasama sila na to think na yung kasama niya sa discussion, wala man lang nangyari. Na, ano lang sila na parang Ano sinakyan nila, tricycle or No, habal-habal yung it was motorcycle? ito sa motorcycle. Pauwi na sila? Or Yeah, pauwi. Because ang story kasi, pumunta daw sila ng parang view deck sa amin, tapos pabalik na sila. Hindi mo naman masasabing mabilis yung takbo kasi wala namang nakitang parang sobrang dami sa motor. Ang ano daw, na-overshot sila or something. Ang ano lang sa ate ko is, nabagok yung ulo niya, kaya tumilapon siya. Tumilapon siya and then nabagok yung ulo niya. So, pagka bagok, diretso siya, internal hemorrhage. So, she was comatose na talaga. And did she suffer? Paano pag ano sa Lumaban siya. So, nilaban din namin siya. For after how that, long? after that na ano siya sa Davao City kasi doon lang yung may facility na kayang ilapat lahat ng aparatos sa kanya. Lumaban naman siya, nakita namin yung progress day by day, pero nung sa ninth day na niya, parang doon talaga yung parang nagpakita na siya ng mga negative hanggang sa 10th day nung sasalina na siya dapat ng dugo, hindi niya tinanggap na comatose pa rin siya. Pero I mean, yung dugo, what I would like to say, parang ayaw niyang tanggapin yung parang hindi niya antayin salinan siya, parang ayaw niyang masalinan siya ng dugo. So, she gave up. Parang nag-give up siya. Pero, sa pagka-discuss siya pa lang niya, nag-ano naman yung doktor na nagprangka na sa parents namin, kay mama, na mabuhay siya hindi, gulay siya. Kasi nga, utak. Yung, kumbaga, di ba may borderline yung utak natin? Yes. Yung kay ate daw na move sa left, parang ganun. So, ang ano lang nun, ang tanging pag-asa lang is operation or antayin parang medication na parang huhupain lang yung blood clot. Pero, syempre, ang nanay, magpapakananay. So, kumapit kami doon sa 50% chance na ma-survive niya under operation. So, inoperahan siya. The day after siya na-discuss siya. And, hindi pa yun sure na makakasurvive siya. And then, nag-wait pa kami ulit ng 24 hours para sa na kung kaya ba niya. And then, she survived. Ganun ka-strong si ate. Tapos, noon, parang ako yung runner noon kasi syempre taga-probinsya kami. So, kung ano mga kailangan, ako yung umuwi. Tapos, pag may kailangan na may padala, ako na naman babiyahe. So, parang... Ilang oras yung layo? 3 to 4 hours. Oh, God. Okay. Oo. So, yun, ganun. Kasi pag may mga kailangan, mga papeles, mga financial and thank God sa 10 araw na nanatili yung ate ko, parang na-provide naman lahat ng needs. And I'm so very thankful sa mga relatives namin especially at sa mga tumulong ng kusa. Pero nung nawala yung ate mo, ano din ang nawala sa'yo? Ang laki. Parang yung half ng dreams ko, parang siya yun parang kami yun kasi like we're dreaming, sabay kaming nangarap because we have, sabi ko nga kanina, may common kami ng gusto ng ate ko parang may mga common talaga kami, marami kaming common interest sa buhay. So nung nawala siya, parang 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 hanggang ngayon nga parang ang hirap isipin na dahil doon parang talaga pala yung buhay ng tao sa isang snap lang constant talaga. Hindi ko maano nun parang ako nga mismo hindi ko I cannot believe na pwede palang mangyari sa akin, sa pamilya namin, na parang nakikita ko lang to sa pelikula na kasi ang masakit na part pa doon nung parang nire-revive na yung ate ko, ako mismo ang nasa harap niya. I mean, I was there when nung naghihingalo na siya. Yeah, when the doctor is trying to revive her kasi nga na siya, she was giving up na. Parang ayaw na niya talaga. And doctor was calling us para makita nila na hindi naman nila pinabayaan sa ate.
they're trying to revive my ate, but my mom couldn't take it. Of course. So, pero kailangan talaga ng parang, kailangan May decision. kailangan may nakatingin or yeah, gusto okay, yung, fine. may ano. So, nilakasan ko yung loob ko, but hindi ko maano nung nasa ano na ako sa ICU, and I was, parang nag-cram yung ano ko, yung hindi ko na malayan. Yes. Gakurog akong tuhod na o kabalo, and I want to cry out loud pero walang lumalabas na luha. And I saw my ate like slowly paling. Nagpe-pale na siya ng slowly, and parang di ba kahapon lang parang hindi ko maano yung ano ko, gusto kong i-feel doon that time, but that was only the cramming of my knees na parang hindi ako makahinga ng ano, pero gusto ko tayong tingnan habang inaano, tapos sinasakyan na siya ng nurse kasi yung parang anong tawag doon sa yung pang-revive na electricity it was not working ventilator for parang yun ba yun? It's too much for her yata or something may so minamanual siya. And that was 3 nurses and 2 doctors yata ang nasa nagre-revive sa kanya, but she really gave up. So parang grabe. Tapos ang ano pa nung kasi mama ko nga parang wasted na si mama doon, nagwala pa nga si mama sa ICU, and kasi daw bakit nga gano'n na okay naman. How old was your ate pala when she passed away? She's only 22. Oh. Yeah, she's only 22. And before that, konting ano lang, may ate nag-ano siya, tinry niyang pumasok sa sa convention. Nagmadre yung ate ko before. Okay. Yeah. Yeah. Ay, sabi niya calling niya daw. So, ako rin yung kaya ang sa akin kasi ako rin yung naghatid sa kanya. Ako lang yung naghatid sa kanya nung pumasok siya convention. Yeah. Ganun? Ako yung naghatid sa kanya. Pumasok siya sa kumbento. Pero how long siya sa kumbento? Kasi sa naman, pag ganun naman daw kasi, pinalabas siya after 1 month kasi may ganun daw pala parang susubukin kayo kung makakabalik ka ba or hindi. But she stayed there for like a month. Sa kumbento. Yeah. Tapos lumabas siya. And hindi pa siya ulit nakapag-decide pero she's doing the naman, nakikita ko sa bahay yung mga pinagagawa niya. And siguro pa siya, indecisive pa siguro siya or something, or may talagang inaano pa siyang sign, but that happened. Talagang tinawag na siya ni God na it's her time. I don't know. Do you think so? I don't know if talagang kailangan mangyari yun, but nakakaano lang, kailangan ba talagang okay lang siguro kung nagkasakit siya or what, no? Pero yung sudden death na parang wala man lang kaming na foresee na mangyayari, or talagang yung kinabukasan, makita ko na lang ate ko nasa it's really, I don't want to pero yun lang, hanggang ngayon inaano ko pa rin siya, parang how I wish. Ano yung best memories mo ng ate mo na hanggang ngayon mamimiss mo o namimiss mo? Best memories with my ate, mga namin together, because pag may mga kunwari may mga contest doon, kasali kami dalawa ate ko, sumasali kami sa contest pareho with a group, parang magkasama kami. Tapos ang when she was in college before, yung mga friends din ako, pag binibisita kasi yung ate ko, apaka-introvert. I mean, hindi yun nalabas ng bahay. Mga kaibigan niya ang kumukuha sa kanya para lang gumala kasi hindi yun palalabas ng bahay. Okay. So pag inaano siya doon, parang kilala, ayaw na rin pag kinukuha siya doon, ayaw niyang umalis na hindi ako kasama. Sinasabay niya ako, kaya I know her friends. And she knew my friends as well. Pero hindi na ako, kasi outgoing, napaka-outgoing ko. Laagan. To be exact, laagan ko, pero she knows it, and nasa personality mo naman. Yeah. But may ate, makalaag lang siya or nakakagala lang siya pag binibisita siya ng mga friends niya sa bahay. She was like that, and that's the thing that I miss, yung mga banding namin sa sayaw man yan, especially sa bahay na, kasi that time siya nag-work siya sa Cebu, but she stopped because of parang nagkasakit siya, and then it was like
sa mata yata, yung glaucoma, nagka-glaucoma siya. Yan, nagka-glaucoma si ate before. So nag-stop siya ng work. So kami dalawang tambay sa bahay because that time, 'di ba, stop ako sa schooling. So lahat ng ano namin nasa bahay lang. Kami yung ano namin, alam na namin yung routine sa bahay. Video okay kaming dalawa, nakikinig kami ng top 10 music sa MOR every Sabado, kaming dalawa, hanggang ganon. So nagsabi mo nag-Cebu siya. Gano'n siya katagal sa Cebu? I'm not sure how long she worked there, pero alam ko hindi talaga siya nagtagagawa nung nagkasakit siya. Yeah. Una nun sa parang nagka-ulcer siya. Oh. And very protective kasi yung Okay. especially si Papa. Malayo siya eh. So Right. dinecide na pauwiin na lang siya. And dun muna siya sa hanggang sa makarecover siya. And then yung parang kasunod nun nung sakit niya sa mata. But naging okay naman na yun, pero nagsusuot na siya ng parang eyeglasses that time. So yun. So paano tinake after that? How long did it take for your family to accept it? Yung mama mo, yung mga kapatid mo, yung papa mo? Mahirap siguro. Pinakamahirap kay mama, of course. She's a mother. Yes. Yeah. And then hinayaan lang din namin siya. Hinayaan lang namin siyang ma-feel yung sakit na, pero pag ako personally, ewan ko sa ibang kapatid ko, after na nawala yung ate ko, pag nakikita ko si mamang, yun nga, parang umiiyak, sadden niya pag may makita lang siyang picture or something na that reminds of my ate. I don't like to see like that kasi parang ayaw kong nakakita na parang kasi after that naging na rin ako, parang naging sensitive after that happened. Naging sensitive na rin ako sa mga bagay-bagay. Yeah, I was so sensitive na. So pag nakikita ko si mama na parang nagda-down, umaalis ako sa bahay. Kasi pag nakita niya ako, sabay kayo ng so yeah, mag-iiyakan. ayaw ko yung makita ni mama na parang ang laking hindi nila alam na parang more than them. Until now, I'm suffering from the loss. Anong impact sa iyo nun? Ano yung mo? Sorry. I so miss my ate. Ayos lang yun. Anong year siya namatay nga? That was 2012. 2012. Yeah, November 28, 2012. Oh. Okay. And how did you so up to now you're still suffering, but somehow na-lessen na yung suffering at saka parang you got used to the pain. You got used to I learned sa loss. Yeah, I learned to accept the fact na talagang ganun. Siguro ganun naman talaga na dapat ready ka. Yes. Yeah. I after that happens, parang na-realize ko na oo nga pala dapat ready ka anytime kasi hindi mo alam ano mangyayari. Right. In a blink of an eye. Kasi mismo ako parang pag naisip ko yung nangyari, it's like it's shocking na sa kadami-daming mga 'di ba, mga bad people, bakit ate mo pa? Bakit ate ko? Pero mako-question mo, pero hindi mo dapat siya i-take that way kasi talagang pag time mo na parang ganun. It probably was her time. Siguro it was her time na. And we just don't know it because how it happened, yung biglaan lang. Yeah, so we just yun. Hindi natin alam kung kailan talaga tayo kukunin. So punta naman tayo doon sa part na ang sobrang laki ng impact. You said na nung pumunta ka ng abroad. Yeah. Ano naman yung kabigla-biglang effect sa iyo nung pag-abroad mo? You said your tito was telling you na kung gusto mo pumunta dito sa Qatar, sige. He's willing to give that supporting documents para makuha niya ako. And you were how old at that time? 21. 21, ang bata mo pa noon. Yeah. Kadidibo mo lang kung sa lalaki pa. Yeah. Oo. I was 21 that time, so ginrab ko yung so kinausap din ako ng parents ko kung decidido na ba daw ako mag-abroad that time. So kasi nga parang naipon na yung yung parang ko talaga urge na talagang okay, I will stop this one kasi pressure na ako sa university namin, tapos may mga discouragement ako sa sarili ko or sa ko rin sa siguro sa
sa pamilya ko, pero hindi not that bad naman na ano, pero mostly sa parang doubtful kasi talaga ako nung time na yun, parang nag-ano ako Right. Kasi ewan ko, kasi siguro na naranasan ko na kumita ng pera, so Yes. I was like seeking na No, pero trabaho na lang. yun You know, siguro. maibang atin. I mean, in relation to that, when I was in first year college, I used to have friends din na nag-aaral. I used to have friends. May mga classmates ako na alam ko na mga business persons na. Tapos mga medyo may edad na sila. They just want to finish and they just want to feel the school again on how it is, kung paano maging estudyante. Pero may business na sila. Alam mo ba yung business nila is karinderya lang na malapit sa school. So, alam mo yung, pero, eto nakakatawa. They were like 2 years ahead of me. Tapos, nag-stop sila because they just want to go to business. I'm not discouraging guys na kailangang i-stop yung pag-aaral. That's what I'm telling earlier. Hindi. Yeah. It's also maganda na may natutunan ka, magandang may nalalaman ka, pero mas best talaga na matapos mo yun para mas kompleto yung kaalaman mo. Although you can do it at the same time na nag-aaral ka at nagtatrabaho ka at the same time. Pero in your case, I totally understand. Kasi may mga classmates din ako dati na ganyan. Yeah. So, that's the time na parang so okay na. Nakabalik na yung tito ko doon sa Doha. So, I was processing din nag-usap kayo, nagbakasyon siya bali noon. Umuwi siya sa amin, tapos he's talking to me na, willing ka ba? Ganito, sige, kasi pagbalik ko, asikasuhin ko yung mga mga supporting documents para gamitin mo for you to get there. So, syempre ako, kasi doon pa lang, I have the assurance na matutulungan niya ako. So, kinausap ko ng parents ko if I'm really decided to stop schooling and grab the opportunity abroad. Teka, that was second year college na yun. After second year college. After second year college. Okay. Sa agribusiness school, 1 sem ka lang talaga doon. Yeah, it was a sem. Okay, and you stopped for how many months or years? Parang lang din. Almost 2 sems or 1 sem? Yeah, kasi yun nag-stop. 2013 ng October nag-end yung semester, tapos the next year June nag-enroll na ako 2014 sa UM, yes. Okay, so 1 sem lang. Okay. So all right. So uncle mo pinrocess na yung papers mo for Doha. Yeah. Tapos yun nga. So I was processing also the documents. Hindi rin madali. Grabe yung ko. So my kuya was talking to me. Ano ba talaga niya rin ako kasi siya nga yung isa sa nagsusuporta sa akin when I was in college sa financially. So sige, gagastusan kita. Pero wala na tong atrasan. Iano ko sa iyo. Pero nag-offer pa siya na ganito na lang, ko na, fully paid ko na yung isang sem, wag ka na mag-stop. Pero that time talagang decided na ako. I see. So talagang sinabihan ka pa, ako nang gagastos sa iyo, tapusin mo na lang yun. Sabi niya, siya yan. naman talaga yung bali siya, isa sa mga gumagastos sa akin when I was in the university na. But then that time nga, parang decided na talaga kasi ako. So yung niya, parang auto-decline ako. Itulong mo lang sa, itulong mo na lang sa akin applying So yun doon ko na lang gagamitin. So doon niya, tinulungan ka niya. Yeah. Okay. Tumulong naman siya sa akin financially. So pagdating mo ng so visit visa ka sa Qatar. Yeah, I was a visit visa that time. Tapos talagang nagsisimula lahat sa visit visa, guys. Yeah. Oo. And then hindi na lahat guys, sa iba ko. Okay. Trivia. Ngayon, ang dami, since nag-abroad ako, ang dami nagtatanong sa akin, anong agency daw ako? So, FYI, hindi po ako nag-agency. I was a tourist visa and I was locally employed on my first job. Ano yung first job mo? Yun nga. So, 1 month lang yun yung visa ko sa Qatar. So, dapat 1 month makahanap na ako ng work. Yes. It was because that was, parang wala pa yatang, hindi pa uso yata. Parang dito lang yata yung may 3 months dati. Doon sa Doha, parang 1 month lang talaga. So, talagang wala akong kaalam-alam, but my tito is very din, yung parang pinupush niya ako,
dapat matuto kang hindi ka matakot o magpunta ka sa mall, mag-walk in ka, mag-apply ka. Wala akong kaalam-alam, syempre. Ano ba naman nasa But I did that. Like nagprint ako ng CVs ko, nag-apply ako online, and I was going through malls na nagtataxi ako na kahit hindi ko naman alam, basta sinasabi niya, sabihin mo lang sa taxi driver na ibaba ka dito, ganyan. Tapos until parang ang challenging part doon yung 1 week na lang ma-expire na yung visa ko. So I need to exit and I still didn't have the work or the job. So there's one company na nagpa-walk-in sila interview. That was in somewhere in Cornish na hotel doon sa Doha. And then after that parang wala talagang ang plano na ng tito ko is sige mag-exit ka na lang muna tapos balik ka na lang dito. Ka na lang. But then luckily tumawag yung company and I got the job. Actually I started as storekeeper. Okay. Stock associate. Actually hindi pa gusto ng ko na tanggapin ko yung job kasi mababa nga ang offer. But ang lang namin din ang second namin syempre visa na yon. I mean, correct. At least doon naman talaga nagsisimula, di ba? Pwede naman na while nasa work ka. I cannot be choosy kasi wala naman akong experience abroad, di ba? Right. That was my first time working abroad. So pinatos ko siya. So tinanggap na nga ako. Yun na in that time, visahan ako and I was so happy that time na, yay, OFW na ako. Pag ganun ba ako official OFW na ako. Anong year nga yan? 2016, but I got the job, I got the job by December, pero yung visa ko talaga, nung nagka-visa talaga, January 2017. Hindi ka napaso nun? Wala kang penalties na bayaran? Hindi. Before mag-end yung yung visa ko, nag-exit ako sa Dubai. That's what I'm telling you. 2016, nag-Dubai na ako. Okay. Dito pero yung 3 months. Nag-exit ka lang talaga dito? Nag-exit lang ako ng 10 days. Okay. 10 days. Saan ka nag-stay dito? Sa Dubai? Actually, we have relatives in Dubai. Okay. May relatives mga pinsan din ni Mama. So, I stayed there for 10 days. Kasi actually, dapat lang yun 1 week. But parang, kasi, actually, yun yata yung most cases sa GCC countries, yung visa paglalaki, mahirap i-process. I mean, mahirap mahirap lumabas or i-apply pag sa lalaki. Yun yung sabi. So, parang nagka-problema pa yung yung pag-apply ng visa ko. So, parang pina-extend muna ako hanggang sa lumabas. Okay. Hanggang sa lumabas yung visa. So, nung okay na, I believe bumalik ako doon ng mga January 10 yata. So, yun na yung in-start ng i-process yung visa mo sa Qatar, sa work mismo. So, balik yung pag-exit mo is just to extend your para may panibago kang visa? Or? No. Nag-exit na ako kasi pinaprocess nila yung working visa ko. Pagbalik ko ng Qatar, working visa na ako. Okay. So, yun yung baling literal na exit mo. Yeah, literal na exit. Okay. Yeah. Ang company mismo nag-ano sa akin na mag-exit ka na. So, how long ka nag-stay doon sa work mo? I stayed there for almost 3 years. 2 years and 10 months. 2 years and 10 months. Yeah. So, Tapos, nakabuo ka ng buhay mo doon? Yes. It was very challenging for me that I live there alone. Although nandun kasi umalis ka na sa tito mo. Hindi, mag-isa lang kami ng bahay pero at least pero pero it's like it's you being alone and hindi ka mas ganun ka close na sa tito mo. Close kami actually. Close kami ng tito ko. Shout out sa tito ko. Nandiyan sa Pinas na siya ngayon . Okay. Nasa For Pinas. good na siya or bakasyon? For good, but I don't know if he has the plan to go back to Doha because nandun na yung yung family. Hindi, yung business partner niya nandun na, so parang babalik din yata siya pag if given a chance. Parang babalik din yata siya doon. So that's it. Parang din tapos Take us quickly. Ano yung buhay mo sa Qatar? Because I know that you're so much enjoying right now sa UAE. So, sa Qatar, in a brief description, no? Storekeeper ka. Ay, ni-imagine ko, nasa loob ko lang ng nasa loob ko lang ng stock room. Totoo. Oo. That's yun? all true. Nung nag-work na ako sa Qatar, yung kung ano yung lifestyle ko sa Pinas, napaka-opposite nung nasa abroad na ako. Kasi sa Pilipinas parang walang araw na wala ako sa bahay. Kasi pwede.
palagi kang gala. Yeah, I was Okay. like out of the house. Hindi ako pwedeng like tumambay lang nakaano lang sa bahay. Talagang lalabas ako. Yes. Pero nung nasa abroad na ako, it was really like ito na talaga yung realidad pala, trabaho bahay. Yun lang talaga yung routine ko. Tapos my work requires overtime, and minsan nakaka-off kami after like 1.5 month pa or something. Oh. Yeah, I mean, Hindi naman yun. it comes may times lang na ganun, parang nakaka-cancel off kami. Pero because of binibigay naman binibigay, later on. yes. Okay. Binibigay naman. but Monetarily or talaga extra off day? I mean, extra, iniipon na lang yung mga off. binibigay siya as off, compulsory off. Okay. Com off yung tawag doon, yung Okay, term yes, com off. yes. So, ganun. Tapos, grabe kasi I was assigned in a big store. Like, sports shop, Decathlon. Oh, okay, Yeah, okay. but before Decathlon, I was assigned first in Massimo Dutti brand. So, isang company lang yan? Isang company lang okay, siya. so, iba-ibang brands yung hawak Yeah. mo. Okay. I was first a storekeeper at Massimo Dutti sa Mall of Qatar. And then after 9 months or 10 months yata, nag-open yung pinakaunang Decathlon sa Qatar. Oo, So, yun I naman. was one of the pioneering staffs there. Ang saya sa Decathlon. Yeah. Ang dami very, mga very. So, very- after ng 2 years na yun, I just remember also, nung bago ako dito sa UAE, ang hirap. Parang, it's so opposite sa buhay ko sa Pilipinas na every night that you go out, magiinom, tapos uwi ng bahay ng madaling araw, lasing, tapos pagdating mo nandito na sa UAE, it was totally different. Although there were like, I was still young at saka mga party pa, but it was only UAE ang napuntahan ko. But for you, nag-Qatar ka, 2 years, and then, dito 2019, and then I was assigned in Oman. So sa Oman parang almost 1 year din ako. Then I came back here 2020 until now. anong work mo sa Oman? Sales executive sa Paris Group, yung Balma. Okay. Yung parang mga signature brands. So Pero how long did you stay in Oman? 1 month? no, sorry. almost 1 year. Almost 1 year. 10 months, 11 Diba months. napakatahimik sa Oman? Sobra. It was province like. Alam mo yung, nung nasa Oman ako guys, alam mo yung every time na nasa labas ako, naglalakad lang ako or magja-jogging, kahit activated yung system ko, natatay ako dahil sa katahimikan. Sorry sa mga kumakain. Totoo yan, grabe. Pero As in, di ba? doon ko na-feel Oo. doon ko na-feel yung Pinas vibes. Kasi I can see greens. Sa Oman kasi, Yes, yeah. oo. Pero So, mainit pa rin. mainit, yeah. Oo. It was very hot, but doon ko nakita talaga yung legit na dagat. Yung dagat kasi, Kasi talaga, malapit ka sa dagat sa Oman Yeah, nakatira. nasa nasa Mawale South. So it's like 10 minutes drive lang papunta dun sa The Wave, yung sikat na doon, parang Okay. sikat na beach, siya, parang, anong tawag dun yung, parang siyang mga, Yung parang kung baga dito, para siyang Rim Corniche. Island, parang ganun. Palang, okay. Parang high-end. kunwari, High-end, okay. mostly mga puti ang nakatira, ganun. Oh, I see. So, paano mo na-decide na pumunta dito? Doon yung Oman, dito ka na na-hire noon for Oman, di ba? Opo. Tapos, in-assign ka sa Oman. Paano ka nabalik ng UAE? So, nung time na yon, pandemic, so walan kami ng work. And we're just very thankful sa may-ari ng bahay namin na villa. Shout out kay Kuya June, tsaka kay ate. If you're watching or makita nyo to soon, I'm very thankful for them na kinupkup kami. Kasi talagang walang-wala kami. Isa yun sa pinaka-down part ng pagiging OFW ko nung nawalan kami ng work gawa ng pandemic. Oh, I see. This was 2020. 2020, yes. Diba nagka-lockdown na ng March 8? Oh my God. Imagine mo, 16. no? That was 4 years ago. A little more than 4 years ago. Oh, tapos yun, yung nga, because that was unexpected na sa company namin na ganun yung mangyayari. So, nagka-lockdown nga. So, sumasahod pa naman kami at that time. Parang nakasahod pa kami pero nung parang March nag-lockdown, nung April na, parang nabigay na lang sa amin yata yung halos kalahati na lang. And we cannot. Was it the same company na galing ka ng Oman? Nagpa-transfer ka ba dito or na may nakita kang ibang company? No.
ang nangyari nun, so nawalan kami ng work. And then it was like 6 months na wala kaming sahod. Oh God. Really? And we were like... Oh wait, nasa Oman ka pa niyan? Yes. Oh, okay, tapos. And we were like zero balance there. Parang nahihiya. Alam mo bang yung di na ako lumalabas sa kwarto kasi nahihiya ako. Pero yung may-ari ng bahay talaga nagagalit pa. Oy, ba't di kayo bumaba dyan? Kumain na tayo dito. Kasi nga, Pilipinas, kumain kayo dito. Yeah, Tapos and they then- were so mabait pala. Yeah, they were so mabait talaga. And naglipat pa kami ng villa. Sinama pa talaga kami. Oh, ang bait Yeah, naman. oo, sinama pa tayo. God bless you po. Yeah. God bless you. Sabi pa nila na walang maiiwan. Sama-sama tayo. Oh, So, parang doon ko na yung Bayanihan na natu- may family ka yes, outside. yes. Doon ko natutunan talaga nagbenta pa ako doon ng chili garlic para lang makasurvive. Yes, para lang Seryoso? As in talaga wala. Wala. Even I asked, that was the first time since nag-abroad ako na nag-ask ako ng cash assistance sa family ko sa Pinas. They know it. Nag-ask ako. Pero yung hindi naman siya kalakihang amount. Gusto ko lang ma-open up yun nga sa chili garlic ko para Yes. para lang ma-sustain ko. Para na may capital lang ka ba? Oo. I asked them for that. So, yun yung first time talaga, and I was very done. And isa pa dun yung namatayin din ako. I was in Oman and namatay yung lolo ko, yung papang ko, yung isa sa mga close kong grandparents. Side ng mom mo or Side ni mama. Okay. Side ni mama. Na it was very devastating, and it was, parang ang sakit sa part na parang kahit piso wala akong naambag. Kasi nga, miski ako, kailangan ng tulong. Yeah, Yes. The feeling that, I was like, isang linggo akong hagulgul lang ng hagul kasi parang ang ano ko naman yung parang I feel so useless, or parang wala na ba tong patutunguhan kasi nga because of that pandemic. Grabe. I feel you kasi when 2014 nawalan ako ng trabaho and parang 8 months akong walang work. Thank God we were okay sa pandemic, pero I feel you no, yung wala ka, na I was so hopeless at that time na nawalan ako ng work, na I questioned everything. I questioned my existence. Yeah. I questioned my purpose. And then I almost want to give up also at that time. Kasi alam mo yung may mga financial obligations tayo, then I was willing already to do this and to do that at that time. I feel you. Yeah. Yun nga, parang akala ko dati yung they call it like the anxiety and depression. Akala ko Yes. talagang hindi mangyayari pa talaga at mangyayari. Parang darating talaga sa point pag talagang if-feel mo siya na talagang darating siya. That was middle of like May or June 2020 na Kasi lockdown pa rin tayo at that time. yeah. And yung madaling araw na, hindi ako makatulog. Pag pumipikit ako, parang yung may mga parang blanco lang yung nasa tapos bigla na ako naiiyak na hindi ko alam. So I was like, parang hindi ko ma-explain yung sarili ko. Ano ba nangyari? Grabe yung kung gaano kangarag yung mukha ko, mas ngarag ako doon. Grabe yung breakout ko, noo, dito, pulang-pula, namamaga, pati sa likod. Kasi nga, Stress na yun. Stress. Yes. And I cannot sleep. I really cannot sleep at night. Depression always affects your health. Yeah. Your mental health at saka yung physical health mo. The last time that na sobrang affected ako sa depression when I was in Manila at that time, na hindi ko alam kung anong gagawin ko, na lahat ng allergies ko lumabas. As in, and wala akong pambili ng gamot. Ointment, wala yun. Wala akong pambili nun. Ang ini-expect ko lang yung sahod ko na pambayad ko rin sa renta. Kasi I can understand. Yeah. So nung back to the Oman time. So parang kami nang kasama ko kasi dalawa kami na-assign doon sa Oman. Yes. So parang naglakas ng loob na kami. So, kasi June din doon nag-open na eh. Alam ko nag-operate na. June parang 2020. nag-open na yung mga hindi pa kami ni-reach out ng company namin. Hindi pa sila nag-reach out sa amin. But we saw our coworkers nag-duty na. Okay. Yeah. So parang may something higher. Parang nagre-reduce yata. Parang may mali eh. Dapat
kahit informal lang tayo, Yes. ganito ganyan. Mm. So we took the action. So yun nga, ang may dinil sila sa amin, but we didn't accept it. So what happened is tatanggalin, which is plano naman talaga na magbabawas nga ng mga tauhan. Yeah. So we were the lucky ones. Natanggal? Yeah, then kinancel kami. So we the company already bought tickets for us going home na Philippines. Yeah, talaga. we have the ticket. But what we did, kinuha namin yung mga dapat sasahurin namin. Nilaban namin siya. Actually, nilaban namin siya. Good. Yung karapatan namin. Ang nakaganda lang dun sa Oman, walang pinapanigan talaga. In short, pinapanigan nila ang tama. Tama, yun. yes. So, yung rights nyo nabigay. Yeah. So, paano yung ticket mo sa Philippines? So, ang kinausapan namin sila na if Kung pwede pwede, i-convert nyo, going to UAE. Oo. Pero that time din, wala talaga akong balak bumalik pa dito. Naghanap ako ng work, kuya. Naghanap ako ng work. Nakahanap ako. Doon or dito? Sa Oman. So, okay. Yeah, naghanap ako ng work and I got the job already. But the thing is, they will not give me the NOC. Yung former, mo? Yeah, yung company ko, Oh. ayaw nilang ipagpalit yung pera sa papel. And siguro may purpose talaga na para bumalik ako dito. So what we did is we didn't So, hindi mo accept tinanggap yun. the flight. We told them to cancel that flight. We will not go back to the Philippines. We will use our money to exit. So, sayang yung flight na binook nila for you sa Philippines. So, Yeah. yung money nakuha nyo, yun yung binook nyo. Yes. At saka pinavisa nyo papuntang Yeah. UAE. Yeah, because Oh. if you're an OFW, you would take the risk. Oo. Isa yan sa kailangan mga- to eh. Kailangan mo, you would take the risk kung isip. Kasi that time kasi iniisip namin ako, tsaka mismo yung kasama ko, sabi namin, kung uuwi tayo, mahirap nga dito, mas mahirap dun eh. That's right. Yeah. So, sabi namin, isugal na natin tong So, natitira dalawa kayo nang pumunta dito. Yes. So, ako, pero different kami. Pareho kami pa UAE, pero ako noon pa Abu Dhabi kasi siya Dubai. Dubai Okay. yung target place niya. Because in my hindi ko kasi nakita yung sarili ko magdo-Dubai kasi nakatira na nga ako sa dito, so nakatry alam ko mo na na. yung alam ko na yung so I don't want Dubai. So, nandito ka na. Ano yung nakakuha ka ba? Ilang buwan ka naghintay bago makakuha ng trabaho? Another another story to tell. So when I came here 2020, grabe. Ilang trabaho ba before ako? Siguro mga Oy, sabi mo, at naka-7 ka na jobs? 6 before. Yeah, naka 6 before yung pang 7. Yun Yun na yung ngayon. nagka-visa na ako. Oh, wait! Oh my God! Yeah. 6 jobs without visas? Tapos sa 7 job ka na nagka-visa? From 2020 up to now? 2020 nagka-visa ako 2023. December. Oh my Lord. From 2020 to No, 2022 December, sorry. 2020. Pero oh my God, so pa-exit ka lang? That time, wala pang exit eh. So, So, parang dito lang. oo. So, yung mga company na natrabahuan ko with that 6 employers, parang yung sinasahod ko, parang binibili ko rin ng visa. Pero there are some of that companies na Nag-offer sa'yo na visahan ka I mean sila yung nagre-renew ng visa, ng tourist visa mo. Nare-renew nila, but still, syempre, risky pa rin siya. Yes, of course. It's very risky. Oo, kasi, Yeah. legalities. Yeah. Yes. Although most of my may naman parang permit siya na parang something ganun na ito parang Okay. may ganun yata dito, I don't know, but there's like that. Nung before ako mavisahan dito sa company ko ngayon, mavivisa na sana ako doon sa last job ko sa laboratory, but yun nga, bumaba din ng cases kasi I was working for COVID that time. Bumaba yung cases, so nagtanggalan din. So grabe, I was tourist visa here for like 2 years and 3 months. Every company na pinasukan mo, gano'n ka katagal? So, Like usually in a span, like you've been to 6 companies 6 in the span of 2 years from 2020 to 2022.
December. So, sa 6 na yon, mga tag-iilang buwan ka doon? Siguro sabihin natin mga 6 to 9 months. 6 to 9 months. So, parang ganun. 2020. Pero 6 na company yun eh. Ano bang una kong Kasi may isa yung una ko talaga is travel agency. Tapos na gaano ka katagal doon? Mga months lang din. Yeah, months lang talaga. Pero hindi, yun nga, yung may isang company yata ako na parang umabot ako ng taon. But the thing is, yung ko nga, and I'm very thankful with my tita. Na nandito. Nandito yung yung jowa ng tito ko na she's been my angel in disguise. Yeah, since nung nag-exit pa ako sa Qatar, parang siya na yung talagang nandito siya ngayon. Yeah, Hi, tita. she's here, yeah. Kasama ko siya sa bahay. And she's very like selfless na kung talagang matulungin siya sa matulungin. And she helped me throughout my journey here also. Oh my God, so grabe. Hindi ko maisip yung six companies tapos yung visit visa mo na 2020, 21, 22, so, 2 years. Buti nga noon may pa, di ba? May parang 3 months pa. Yes. Ngayon 2 months na lang, di ba? Tapos kailangan mo mag-exit. Yes. Buti na lang hindi ko nabutan yun. Oh my Lord. Pero okay, so ngayon, yung nag-start ka sa 2022, kumusta naman yung same job pa rin yan since 2022 nung navisahan ka na? Ibang naman to, parang ewan ko yung mga trabaho ko iba-ibang field. Ewan ko, di ba laboratory ako before. So itong last job Jack of all trades ka pala. Yeah, parang patusin natin to, parang ganun syempre. May pera to, pasok tayo dito. Hindi, di ba, isa din yun sa pag nasa abroad ka, dapat, although if you really want the preferred job or kung may natapos ka naman or something na kaya mong gawin, i-push mo. But if you're a newbie here, you should not be choosy. Yes, you have to gain experience, tapos let it be na, alam mo yung stepping stone mo, tapos gain some experience doon ka na siguro mga after 2 years, and if you think that you're not on your field, go ahead and doon, mag-apply ka na sa kung ano talagang gusto mo. So, parang related naman ngayon yung new company ko, siya, healthcare pa rin naman, pero logistics, nasa logistics ako ngayon. So yun, awa ng Diyos, after how many years talaga, nagka-visa talaga ako. Oh my God. And I'm so thankful. That's good to know. So paano ka naman nung nandito ka na, how did you start your life? Paano ka napasok sa OPMAD? So yun na nga. So yung tita ko, kasi may organization sila. Oo. So parang dati kasi, syempre pa ako, parang wala pa nga akong matinong work. So pag may mga lakad yung tita ko, sinasama-sama ako. Sinasama-sama niya ako. And then, that's when I met, sina Ate Inday Sherry and the rest of, their organization. One moment, ha? Naputol ba ang live? Naputol? Okay pa siya. I-play mo lang. Kasi para makita namin yung, para hindi siya naka-live. Click the AFS. Wala, naputol yung live. Naputol ba tayo? No, it should be live also there. One moment guys, kung live pa man tayo, we just need to make sure that we are live. Wala, hindi siya naka-live. Hindi na siya naka-live. Yun, can you just click on it? Sorry mga guys because we just need to make sure. View or ano ba? Okay. So continue, nasaan na tayo? So si Ma'am Inday Cheryl. Yeah. So I met them and the rest of their organization. So parang pag may gathering sila, nandun ako kasi nga yung sinasama ko ng tita ko. So parang na rin ako, parang adapted nila ako sa organization. And then there comes a time na parang may contest ang Bayanihan Council. Oh, okay. So doon nag-start. Galing pa akong duty noon. Pag uwi ko ng duty, sabi ba naman ng tita ko, uy, mag-ready ka na at magre-recording ka. Anong recording? Recording? Kasi nga, kinukuha na pa nila ako yung magre-represent the organization nila. So I need to... Anong organization nila? OFWGME. OFWGME. Hello guys. Yeah. So, kinuha nila ako as representative sa org nila
para doon sa contest na yun. So I need to record a piece para sa audition. Sabi ko, ba't ako? Sabi ko, kasi doon nga, pag nagagaling sila, syempre may kanta, may joke. Pero ako talaga, I'm like a karaoke person lang. Hindi talaga ako sanay sa crowd. Pagkanta. Pero Okay. pag sayaw, hindi mo ako maano. Talagang, Pero nagsasayaw kayo ng ate mo dati, yung late ate Yeah. mo. Pero yung pagkakanta na talent mo, bahay lang. sa bahay lang. Bahay But lang. you didn't know na pwede kang pang entablado, pang stage ka. I never see myself performing on Really? stage. Yeah. But you're so good kung kakanta kayo. And especially ikaw pag kumanta ka, nung nag-guest ka nga sa amin doon dati sa atin ito supermarket, ang galing mo. Sorry, pero nakikringe talaga ako pag, alam mo kuya, pag until hanggang ngayon, parang pag may nagsasabi sa akin, huy, ang galing mong kumanta, huy, nahihiya ako na, di ko parang, hindi ko, parang nahihiya ako na nakikringe ako kasi parang, feeling ko kasi alam ko may mas magaling pa sa akin or I mean, may igagaling pa ako. Kasi nga, in myself, parang, para sa akin yung pagkanta lang kasi parang gusto ko lang talagang kumanta. I mean, gusto ko lang kumanta. Ayoko kumanta dahil nagpapasikat ako. Gusto ko lang talagang kumanta. I As mean, in? yeah, I want to express myself more on singing now. Kasi hindi ko to ginagawa talaga sa Pilipinas. Alam nila yan. So this is something really new to you. I mean, they knew that I'm singing, but hindi ako sanay na mag-perform. Siguro na-try ko college before, parang production siya na acquaintance party namin. But talaga yung parang may mga events na or contest, hindi ako kumo-contest kasi pero yung ate ko ngayon na nasa Pinas, yung isa kong ate, yun contestera yun, and the rest of my pinsan, mother and father side, they're like, kung nagagalingan kayo sa akin, sila mas magaling sa akin. Talaga? Yeah. Sila yung talagang talented. Yeah, yung mga pinsan ko, yeah. Oh Both my God. sides. So how they're long have you singing. been in OPMAD now? Opmad, I think magto 2 years na ako. Na-introduce ako 2 years kay na. mamang 2022. 2022, yes, 2022. It was like the in ICS Calidia, Independence Day in ICS Calidia. So after kasi ako rin yung pinakanta doon kasi nga gawa nung sila yung nag-host, so pinakanta ako doon. After that, tinawag ako ni Ate Inday and she introduced me to Mamang. And then that's when I met Mamang. Oh, Mamang. Hi, Mamang. Hi. As in like, isa yan sa mga pundasyon ng mga talagang matulungin ng mga kababayan natin. Sobra yan. Kuratsa yan ng Abu Dhabi. Walang pahinga, Mamang. I love you. Love you, Mamang. We miss you. Yeah. So after that, yun na. Sunod-sunod na yung parang inaano na ako ni Mamang, uy, sali ka dito ha. Ang first nun. Ano yung pinaka-first big time na break mo sa OPMAD? It was Barrio Fiesta ba? Barrio Fiesta? Oh, pinakanta ka? Solo? Yung Dakilang Pinoy Awards yata ang pinakauna ko. Oh, I see. Oh, really? Yeah, I think that was the first big... And Dakilang Pinoy Awards din, that was the first Filipino community. Yun yung pinaka-first event ng Filipino community na na-attendan ko. That was my first, that was our first na nag-join ng isang Filipino event. Yes. So talagang parang namangha ako. Wow, ang mga talented nito. Yung ganyan. So we were pleased, especially yung performances ng OPMAD. Oh my God, ang gagaling. I'm wrong pala, kuya. My first big stage pala was Barrio Fiesta. Dubai. Before pa pala. Yes. I remember kasi may event pa kayo noon na bago yung kasi December na yung late December na rin parang 8, 17. Yung Dakilang Pinoy. Yeah. Oo. Tapos may week, Barrio Fiesta pa kayo. First week yung Barrio Fiesta, parang nauna yung Barrio. So that was pala my first big stage, yung Barrio Fiesta, Dubai. So how is life treating you now? Ngayon how do you feel sa sitwasyon mo ngayon bilang OFW na after all those what you've been through? Ngayon parang parang nafe-feel ko yung in my almost 8 years abroad. Of existence. Yeah. Almost 8 years of existence working abroad. Parang this time ko palang na-feel yung work-life balance. Yun. Yes, we can also relate that kasi until I decided also na
So, paulit-ulit ako na mag-content creation because this is where we found our niche talaga. So, doon ko na feel na I somehow fulfilled a part of me. But I'm not saying that I'm gonna stop. But continuous lang siya ba na alam ko nang may ano ako, may kakayahan akong naiambag sa community, sa Filipino, all over the world, kung ano man yung pagluluto namin. Because I get to use my talent. Oh, minsan sabog lang din yung utak ko pag nagla-live ako nung past 3 lives ko sa it's different kasi pag may kausap ka. Oh, hindi naman ako nagka-critic din, pero it's best na may kausap ka. Iba lang talaga yung atmosphere. Teka lang, kuya. Huh? I was your first guest for this. You are the first. Obviously kang wakit tanaw sa amua. You're the first guest, and sincerely, Ja, you're the first guest, and I just want to make sure that the first guest namin is I can relate with. Kaya part ka Bisaya tong duha. Nakaka-relate kasi makaka-relate ako sa'yo kasi magaan kang kausap. At saka based doon sa conversation natin before doon sa Heritage Park when we had a Thanksgiving for OFMAD, dahil lang sa lahat ng mga taga OFMAD. Ikaw kasi yung talagang napaka-accommodating mo, and I thought of someone really light to talk to and with depth. At saka yung spontaneous na magkwento sa buhay nila, kung ano yung nararamdaman nila. Kasi may nakwento ka pa sa akin na meron kayong parang may nilibing pa somewhere na malapit sa bahay ninyo. Sino yung nilibing doon? Ate ko. Ayun nga. That's what we were talking about. So ate mo yun, doon siya nilibing na sa bahay niyo. Yeah. We got the permit from the... Yes. That's why I remembered that. Kasi it got me interested so much nga, nilibing yung ate mo doon lang sa bakuran ninyo. Yeah. Nasa gilid lang ng bahay. Oh. And wala naman kayong deep well kasi sabi nila pag malayo sa deep well, yung ganyan. Wala. Meron kaming deep well but we're not using it anymore. Okay. Yeah. So wala nang source of water doon. Wala. And that was years ago. Probably it's already okay. Yeah. No? So at least kung man is... Kasi ayaw kasi ni mama na malayo siya. Yeah. We decided naman na parang nag-ano pa kami na saan ba namin siya ipapalibing. But my mama won't won't allow na sa cemetery pa na sobrang layo. At least nasa gilid lang ng bahay. Yes. She's just pag mingahon mi saya ha, we got to miss her. We just gonna go to nara skilid. Pwede ba ka mga yuog ka ng ka ng giya sa that's it. When I was there, when wala pa ako sa abroad, I will just sit there and talk to her like nara siya diha, parang nandyan lang siya, nakikinig parang ganun. Even here, parang pag I feel lost. Uy, kiba baka, sorry guys, alam mo ba na kahit ano yung when I feel down, I call on to my ancestors. I call on to my aunts. I call on to my lolo. Yeah. Of course, God knows that. Yeah. And lahat tayo itong mga ideas na ito bigay ito ni God. So it's not wrong to call on the spirits of our ancestors. Yeah. Because they're the ones, kung ano yung mga ayaw nilang mangyari sa'yo, ayaw yung naranasan nila na ayaw nilang mangyari sa atin, yung mga hindi magaganda, tinutulungan tayo dyan ng mga ancestors natin to pray to God, to ask it from God. Yeah, that's what I'm doing also, kuya. Pag I feel lost, talagang maliban kay God, talagang kinakasap ko yung ate ko, yung lolo ko na parang somehow guide me. Alam ko parang kahit hindi man sila makasagot or ano, pero after ko silang banggitin or after silang matawag, parang I feel at ease. Same here. Yeah. I feel at ease. Parang, okay na kayo. At least natawag ko sila, parang hindi ko sila nakalimutan. Or parang it's also unloading the burden by calling out to them na tulungan nyo ako. Tabangin mo, bi? Tabangin ko, bi? Ano ba? Kaya patulog ako tonight. Yes. Let me sleep tonight kasi I feel heavy. Parang ganun. Although, first God, of course. God, yes. Please let me... Automatic na yan. Automatic na yan si God. But, it's... Alam mo yung iba din yung feeling na when you, for example,
yung auntie ko, tapos yung mga lolo ko, at saka yung mga lola ko, sabi ko, please, nanghingi ako ng tulong sa inyo. Gabayan nyo ako. Medyo magulo yung utak ko, at saka yung, alam mo yun, yung feelings mo, yung emotions mo. So yun, it gives you peace of mind, peace of heart at some point, and then the next day, you'll find the answers. Alam mo yung ganyan? Di ba? Parang ito na yung parang kinausap mo sila tapos parang bibigyan ka agad ng parang somehow like after 1 or 2 days may makita kang sign na parang makita ka sign ito pala yun. And sometimes it's just not the sign. Sometimes it's the peace of mind that gives you clarity on how you can decide the next on specific situations you are in. Yung para mas manong pa siya, ma-weigh mo pa siya. At alam mo na kung anong gagawin mo next. Kasi minsan pag you're in trouble, clouded yung mind mo eh. Hindi mo siya ma-register ng maayos. Yes, oo. Alright, Jade, salamat. But before we go, mga ka-wonders, mga kabayan sa atin dyan na mga nanonood ngayon sa A Filipino Story, I hope you've learned something from this episode. Ito palang camera natin ngayon. So, I hope you learned something from this episode. At daghan kayong salamat sa panunood. At saka we would like to thank our sponsor for today's podcast, ang Wagyu Station Cafe. At saka sa yung food natin. Go. At saka Jade, salamat kayo. At ipakita muna natin yung natin sa sponsor natin. Yan. At saka sa lahat ng mga nagfa-follow, please, nanonood ngayon, please don't forget to follow A Filipino Story sa Facebook. At saka i-upload namin to, yung video na to, yung full video na to, i-upload din nato sa YouTube. Yeah. Kaulang. So don't forget, ang maglisod, nahihirapan lang kayong makita to sa YouTube right now kasi napaka-konti pa lang ng followers, subscribers natin sa YouTube. So, A Filipino Story has channel na also? Yeah, sa YouTube. Okay. Yeah, actually, matagal ng channel to, mga more than a year na, but wala pa lang mga videos kasi focus kami sa Wondering Cuisine. Alam mo naman, nagluto-lutuan kami doon. Wondering Cuisine nga lagi nagpapagutom. Okay. Maraming salamat sa Wagyu Station Cafe. Ito yung nila. Thank you po. Meron silang Wagyu Mami. Wagyu, yes. This is Wagyu Mami. At saka ito naman yung, of course, Wondering Cuisine Chicken Pastil. Usik ang sabaw ha. Sige. Ito, Wondering Cuisine Chicken Pastil. And then they also give us this shawarma rice. Yan. So Wagyu Station Cafe, they're located sa Hamdan Street, sa Landmark Plaza Building, katabi ng Al Salama Hospital, tapat ng Electra Park. At saka, thank you very much sa mga partners natin, sila Shane. Thank you very much sa mga team ng Wagyu Station Cafe. Daghan kayong salamat. At saka, super thank you sa pag-share sa buhay mo. We appreciate, wa ko nag-expect, hindi ako, sorry, lami mang Bisaya yun. Wa ko I'm so glad na ganito ang conversation natin ngayon, na light, and I'm able to relate. And thank you for sharing your life story. Sana may natutunan po kayo. Baka gusto mong mag-greet since live naman tayo. First of all, I would like to thank also Kuya. Of course. Mark. I didn't expect, first pa, nag-reach out pa si Kuya. I didn't expect, like, chine-check ko pa yung si Kuya ba to ng Wondering Cuisine? Kasi, babalik ko nga, I did not expect that out of the people you knew here. I know, you knew here in Abu Dhabi or in the Emirates. Ako yung ni Kuya, naimbitahan niya para sa podcast. So, I was really like, na-overwhelmed, I don't know how to feel. Nakulbaan ko tama. Because I don't know what the show will do. I mean, kung unsa ba ang setup ani labasig na yung mga ma-reveal dito. Usog na ma-reveal. Wala, God. So I'm just very thankful. Ma-reveal nga okay. Kasi baka ma-hot seat ako. Abila kung ma-reveal ka, uba ni Marites. So I'm just very thankful to you, Kuya, No, for this opportunity welcome. And sa akong ka-OA, ka-Ariat.
Nakita niyo yung Aryap side of me, and Yes. that's me, and that's how I survive until now. And I'm still keep going, and we have the different definition of success. So sa mga Yes. ka-OFW ko dyan, just keep on dreaming, keep on Amen. striving, Tama. and then pagpagod na, and Pahinga lang. pahinga, and then laban ulit. Ganun Correct. din naman niya. Kasi sabi nga nila, pag may problema ka, daanan mo lang, wag mong tambayan. Yes, Oo. that's true. That's very true. Ha? See, Oo nga pala! Ay, before we go, kailangan what's your favorite song in life? song That in reminds you. life, Before we close, kasi overtime na tayo, which is okay lang din, masaya namang conversation, pero ano mo? Give us any sample of a song that you really wish to dedicate sa audience natin. okay. Ano ba? Nahiya na tuloy ako. Tayo lang. Kahit chorus na lang. Kahit chorus lang. Okay. Kailangan. Should I give up? Or should I just keep chasing pavements even if it leads nowhere? Or would it be waste even if I knew my place? Should I leave it there? Or should I give up? Or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing pavements? Ja, maraming salamat. And ikaw ang isa sa mga tao na na-meet namin na napakagaan kausap, napakagaan bilang makasama. And we thank you. Thank you for your honesty. Thank you for trusting us. And maraming salamat mga ka-wonders, mga kabayan natin dyan na nanonood sa A Filipino Story. And please support us and let us know what you think about this podcast. Don't forget to put your comments below. Put some heart on this podcast, on this live. So see you again next Monday with another guest. At saka sino kaya? We'll find out kung sinong susunod natin na guest. That's exciting. Yes. We have someone lined up and let's see who it will be sa next Monday. Thank you very much, guys. On behalf of Chef Mark, ang technical director ng show na ito, ng podcast natin, Talk to Chakoy, episode 4 ends with Jaja or Jade Brian Ando. Maraming salamat, Ja. Thank you so much, Kuya Cho. Thank you. Thank you so much. Thank Mga you so ka-wonders and everyone else, stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. Thank you. As in, daghan kayo salamat. Shout out sa Daghang lahat na salamat. mga nananaw. Yeah. As in, okay kayo salamat, Kristanan. As in, not if